So, hello guys, welcome back to my channel at magandang araw sa inyong lahat. At kung bago ka lang dito sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell below para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload ko. So guys, sa araw na ito ay mag-share ako sa inyo ng mga pamahiin na dapat nating gawin at huwag balewalain. At disclaimer lang po sa mga walang paniniwala dahil hindi naman po ito tatalab sa inyo kung hindi nyo ito paniniwalaan. So guys, kung ready na kayo ay pwede na nating simulan. So guys, unang-una kasi mahabang pagtatalakay. Ito isang oras na pag-share ng mga pamahiin. So guys, unang-una, kayo ba ay gastadora? Gastadora, ibig sabihin kapag meron kayong nahawakang pera ay hindi masyadong magtatagal sa iyong mga kamay. So yun po ang ibig sabihin ng gastadora. At saka kapag sinabing gastadora, kung ano-ano lang ang binibili na kahit namang hindi gaano ka-importante ay binibili kasi nga yun nga ang gastadora, hindi magtatagal yung pera sa kanyang mga kamay. So yung mga iba ay parang one day millionaire, parang kahit gaano kalaki yung pera sa kanilang mga kamay o kaya ay mga pitaka, parang isang iglap lang ay wala nang matitira. So yun po ang ibig sabihin ng gastadora ko. So kung kayo po iyon ay ang gagawin po ninyo ay makabubuting manguha kayo ng luya. Yung luya ay gayat-gayatin nyo po siya, i-slice po ninyo siya. Tapos let's say lima ang iyong kamay, 5 ang iyong daliri dito, 5 ang daliri, 10 slices po na luya. Yung, di ba, let's say ganito kahaba yung luya, tapos i-slice nyo po siya ng 10. Tapos iganon nyo po siya dito. Bawat isa dito po sa isang daliri na to, iganon po ninyo siya paparating dito sa gitna ng iyong palad. Ganyan po siya. Iganyan, let's say ganito kalaki yung luya nga na-slice, tapos ganyan po siya pa ganyan. Tapos pagka na ganyan na ninyo, iba naman ang kunin ninyo. So ganun naman hanggang sa maubos yung 10 luya dito sa 10 daliri ninyo. Kasi yun po ang gamot o kaya'y gagawin para matigil po yung pagkagastadora ninyo, para may manatiling pera sa inyong mga pitaka o kaya yung mga kamay. Kasi yung mga iba ay kahit piso na yung natitira sa kanilang pitaka, ginagastos pa rin nila na kahit wala nang laman yung pitaka nila. Yung pitaka nila. Huwag po ninyong isasaid yung mga pitaka ninyo. Huwag po kayong magpapawala ng kahit piso sa inyong pitaka dahil malas po yun. Negative po yun. Kasi po, kapag ka daw nagpawala kayo ng pera sa iyong mga pitaka, ay parang matagal ang pagdating ng pera. Bago ka magkapera ay medyo matatagalan. Pero kapag meron kang mga barya-barya dyan sa pitaka mo, ay nang aakit po yun ng
kasama niya. So, hindi magtatagal, magkakapera ka na naman. So, may mga ganyan kasi na talagang said ang kanilang mga pitaka, o kaya kung saan-saan na nila nilalagay yung kanilang pitaka dahil wala naman nang magkakainteresado dahil nga wala nang laman. So, ganun po ang gawin ninyo kung kayo po ay gastadora. Pero bago nyan ay disclaimer sa mga walang paniniwala dahil kung wala silang paniniwala, hindi naman yan po tatalab. So, ang paggawa po yun, ang paggawa po ng luya ay araw ng Martes at Biyernes. So, kapag po ginawa ninyo yon ay alas 7 ng umaga at manalangin kayo bago po ninyo yun gagawin. Kasi ang Martes at saka Biyernes ay mabisang araw o malakas ang energy sa paggawa ng anumang klaseng ritual na iyong gagawin. Pero pagka ginawa po ninyo yon ay yung wala pong nakakakita sa inyo. Hindi po ninyo ipapakita ng kahit na sino sa mga kasambahay ninyo. Kasi kapag may nakakita ay baliwala rin lang po iyon. So, dapat ay wala pong nakakakita kung anuman yung mga ritual na iyong gagawin. So, pangalawa ay yung ikaw ba ay may nakakapit na negative sa iyong isipan o kaya sa iyong katawan. Kasi ibig sabihin po pag negative, hindi ka po laging magtatagumpay sa kung ano man ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. So ibig sabihin nun ay may negative na nakakapit sa iyong katawan. So, ang gagawin po ninyo, kapag lagi po kayong hindi nagtatagumpay o kaya may gagawin po kayo ay puro na lamang sablay, ang gagawin po ninyo ay maligo po kayo ng dahon ng laurel. Dahon ng laurel at samahan po ninyo siya ng asin at saka dahon ng rosemary. So, mabisa po 'yon. O kung hindi pa rin mabisa 'yun para sa inyo, meron pang isang way para matanggal ang mga bad energy sa inyong katawan. Yung mga parang tinatamad kang kumilos, wala kang ka-energetic. So, meron pa po isa. Yun po ay ang dahon ng kalamansi. Yung dahon po ng kalamansi ay pakuluan nyo po siya. Lagyan nyo po siya ng 1 kutsarang asin. Tapos maligo po kayo ng maligo na yung pambalnas lamang po ninyo yung pinakuluan ninyong dahon ng laurel. At saka dahon ng rosemary or dahon ng kalamansi na may asin. At itataboy po niya yon ng mga nakakapit na bad energy sa iyong katawan at papalitan ng swerte. At saka, bago po kayo maligo, manalangin po muna kayo na sa pamamagitan ng mga pinakuluan ninyo ay itataboy niya ang kamalasang nakakapit sa inyong katawan at mapapalitan yon ng swerte. Ganon po yon. At saka gawin po ninyo yon araw ng Martes at araw ng Biyernes. Lahat po ng mga gagawin natin yan ay puro araw ng Martes at araw ng Biyernes. Ganon din po na kung kayo man ay nagpupunta sa mga interview. Ang gawin po ninyo o kayo po ay naghahanap ng trabaho. Ang gawin po ninyo bago po kayo magpunta sa interview o kaya sa trabaho ninyo ay maglagay po kayo ng dahon ng laurel sa inyong mga sapatos. Kasi mabisa po yon na pantaboy ng malas.
at nang-aakit po siya ng swerte. Kung kayo po ay magpapa-interview, yun po ay tutulungan po kayo para matanggap kayo sa trabaho. At ganun din na magbalot kayo ng kaunting asin at maglagay kayo ng bawang at saka laurel sa inyong mga bulsa para kapitan kayo ng swerte. At saan man kayo magpunta, malayo po kayo sa mga aksidente o kaya malayo po kayo sa anumang uri ng kinakasangkutang masama. So, yun po yung mga paniniwala na hindi po natin babaliwalain. Kasi yung mga iba, ay, naniwala ka naman dyan. Wala naman yan. Ganyan yung mga iba. So, yung mga iba, may mga minamalas, na hindi natatanggap sa trabaho. Natanggap na yung iba, siya naghihintay pa lang. Kasi nga, let's say yung mga iba kahit hindi nila ginawa yung paraan ng mga ganyan, yung maglagay ng laurel, sila iba yung katawan nila sa katawan natin, kasi may mga swerte at may mga malas. Kung ikaw ay minamalas, so kailangan mo itong mga gawain ito. At kung kayo rin po ay mahilig sa ukay-ukay na kagaya ko, ako rin po ay mahilig sa ukay-ukay. So, kung ukay-ukay ang pag-uusapan, ibig sabihin po ay mga damit po or anumang klaseng mga gamit na nanggaling sa iba't ibang mga tao, di ba? Kapag nanggaling sila sa mga iba't ibang tao, yung mga damit o kaya sapatos o kaya anuman, so may kanya-kanya tayong bad energy sa ating katawan. So kung ayaw po ninyong malipat sa inyo yung mga bad energy o kaya malas na dala ng kanilang mga damit o kaya mga sapatos, ay ang gawin po ninyo, kasi tayo po ay may mga kanya-kanyang bad energy sa ating katawan or mga kamalasan. So kung ayaw po ninyong mahawa or makuha yung mga malas na nandun na nakakapit sa kanilang mga damit o kaya mga sapatos, ang gawin po ninyo ay kapag kapulabhan ninyo yung mga binili ninyong ukay-ukay o mga sapatos, ay lagyan po ninyo ng laurel. Let's say kayo ay gumagamit ng top loading machine or front loading machine. Kapag kanilagay na po ninyo yung mga damit na labhan ninyo ng mga ukay-ukay, kasi syempre bago man natin suotin yan ay kailangan muna nating labhan, di ba? Hindi naman natin susuotin kaagad-agad kasi ngayon ay ukay-ukay. So para mataboy yung mga kamalasan or malas na dala ng mga damit na yan o yung mga tao na may-ari ng mga damit na yan, ay dapat po lagyan natin siya ng dahon ng laurel. I-mix na natin doon sa damit na lalabhan natin, tapos lagyan na rin natin siya ng sabon. Hayaan natin siya doon hanggang sa magbalnaw-balnaw. Balnaw-balnaw ninyo yung mga damit na binili ninyo, kasi nga po ay para mataboy yung kamalasan. Kung wala kayong laurel, pwede rin yung asin. Asin po ang ihahalo ninyo doon sa, hindi mismo sa damit. Kung maglagay kayo kung top loading machine yung ano ninyo, dapat ay yung asin, lagyan nyo muna siya ng tubig, tapos budburan nyo siya ng asin, tapos ilalagay po ninyo yung damit ninyo. Para mataboy po yung mga kung anong kamalasan meron yung mga nabili ninyong damit. Kasi po tayo ay kapag napawisan na natin yung damit, syempre nandun na po yung pawis natin, yung malas na nakakapit sa ating katawan, kumapit na rin siya sa damit natin. So ako po, ang ginagawa ko ay ganun po,
nilalagyan ko po siya ng dahon ng laurel. Minimix ko po siya. So, lahat po ng mga yan ay parang rekado ng ating buhay. At ang panalangin pa rin ang numero 1 sa atin. Kung gagawin natin yan, makakatulong sa atin. At saka, lahat ng mga pamahiin na ito, tatalab po sa atin kung paniniwalaan natin. Pero kung hindi mo paniniwalaan, ay hindi yan tatalab sa iyo. Kung hindi ka maniniwala, nandyan yung mga bakit ganito, bakit ganyan, di ba yung mga iba, bakit ako laging hindi natatanggap sa trabaho, bakit yung isa kong kasama ay natanggap na siya, di ba may mga ganon talaga, kahit nauna ka ng nag-apply, yung pinakahuli or yung mga kasunod mo, sila pa rin ang matatanggap. Bakit? Kasi kung minsan wala ka man lang paniniwala, wala kang pinaniniwalaan. Kaya yan. Dati, sa akin, nung sinabihan nila ako, wag kang magpatayo ng bahay na sa ganitong buwan, sabi nila sa akin. Kasi daw ay hindi raw maganda ang ganitong buwan. So, maniwala. Ako naman ay, maniwala ka naman dyan. Kahit alam kong bawal, ginawa ko pa rin kasi nga parang negative ako, wala kong paniniwala dyan kahit na pero nung nangyari ngayon na bawal magtayo ng bahay na sa buwan na yon, ay ginawa ko pa rin. So ano pong nangyari, totoo nga yung sinabi nila na kapag ka daw magpatayo ka ng ganong petsa at ganong buwan, ay sabi nila ay sa salita namin Ilocano na Marso o daw. So hindi ko yun pinaniwalaan. Pero yun nga, dahil nga sa negative ako, hindi ko siya pinansin at hindi ko siya pinaniwalaan. So yun nga, nangyari nga sa amin. So anong nangyari sa amin ay yun nga, naging ganun na lang yung bahay na hanggang marupok, nagrupok na lang lahat ang mga partes ng bahay na hindi na wala nang hindi na napagawa. So ganun po, kung wala ka pong paniniwala, yun po ay yung bang magre-reflect sa'yo kung ano yung sabihin ng mga tao na wag mong gawin, tapos gagawin mo, yun po ay talagang mangyayari sa iyo. So ganun po. At saka kung ikaw ay laging parang wala sa mood o kaya ay lagi na lang away-away sa yung mga kasambahay ang nasa isip mo, wala nang saysay o kaya ay sa loob ng bahay ninyo ay lagi na lang argument, lagi na lang negative ang iyong pag-iisip. So, yan po ay lahat ng yan, mga dahon ng laurel na yan, ay yan po yung mabisang pantaboy ng kamalasan. Ano po ang gagawin ninyo sa dahon ng laurel na yan ay sa araw ng Biyernes, magsusunog po kayo. Magsunog kayo ng dahon ng laurel at ilalagay ninyo doon, isulat ninyo doon na ang lahat ng kamalasan, lahat ng mga negative sa loob ng bahay na to ay matataboy. At saka sulatan nyo siya ng prosperity o kaya abundance o kaya money sign, peso sign, or anuman saang bansa kayo, yun ang ilalagay ninyo. Tapos magtirik kayo ng kandila, sindihan niyo yung kandila, tapos manalangin kayo na
lahat ng mga kamalasan or lahat ng mga negative sa inyong bahay ay itataboy sa pamamagitan ng pagsusunog ng dahon ng laurel. Maniwala po kayo at sa hindi ay simula po nung nagsunog ako ng dahon ng laurel ay naramdaman ko na ang pagpasok ng pera at yung bang pag-save ng pera ay parang gumaan sa akin. Hindi na kagaya ng dati na kahit wala na akong bill sa aking pitaka, coins na lang ang natitira. Kung minsan naipapambili ko na lahat. Dahil nga sa may malas na nakakapit sa aking katawan. So nung ginawa ko yan ay doon yung bang gumanda ang daloy at gumanda ang pagpasok ng pera sa akin. So kapag ka po gagawin ninyo lahat ang mga ito ay wala pong masama. At saka kung may paniniwala ka, totoo po yung mangyari sa iyo. Kagaya sa akin na parang swerte na ako. Parang mula nung ginawa ko yan, ang pagsusunog, tapos yung abo niya nilalagay ko, pinunas-punas ko sa mga damit ko, wisik-wisik ko dyan sa mga cabinet, sa mga bawat sulok ng aking kwarto, at saka nilalagyan ko bawat sulok ng mga barya, kasi swerte yung paglalagay ng barya sa bawat sulok ng bahay. Nang aakit po yan talaga, promise na nang aakit po yan talaga ng swerte kapag ka naglagay ka ng barya sa bawat sulok ng iyong bahay at wag mong kukunin yon. Tapos maglagay ka ng mga nasunog na abo ng dahon ng laurel. Swerte po yun talaga. Hindi po ito biro-biro. So gawin po ninyo kasi nga hindi po talaga biro yan. Talagang tatalab po yan. Lalong-lalo na kung malakas yung paniniwala ninyo, talaga pang tatalab po sa inyo yan. Kagaya ng ginawa ko. Ganyan po kasi talaga ang ginagawa ko. Pinapaniwalaan ko lahat ng mga sinasabi nila. Kasi kung wala kang paniniwala, hindi naman yun mangyayari na basta na lang gumaan bigla yung daloy ng pera sa'yo, basta na lang magkakaroon ka ng pera. Hindi po yun mangyayari kung hindi mo paniniwalaan ang mga yan. Kasi tayo po yung mga Pilipino, may mga pamahiin, may mga paniniwala talaga tayo na ginagawa. So, dapat po lahat yan ay paniwalaan po ninyo. So, marami pa po. Sabi nila, yung isang mayaman na isang YouTuber, ay ang sabi po niya ay maganda po na magpunta kayo sa dagat. Manguha po kayo ng buhangin doon sa dagat at tubig at shell, kasi po lahat ng mga yan nanggaling sa tubig. Yung shell na nabababad doon sa tubig at saka tubig mismo ng dagat, manguha po kayo. At saka yung buhangin na nandun mismo siya sa tubig ng dagat. At dalhin po ninyo siya sa bahay ninyo. Ilagay po ninyo siya sa isang bote or isang garapon. Garapon po ninyo ilagay doon sa garapon na babasagin, hindi po sa plastic, babasagin. At ilagay lang po ninyo dyan yung sa iloob ng iyong bahay, yung ano na yan, shell at saka buhangin at saka tubig. Yun ay nang-aakit po siya ng swerte. Nang-aakit po siya talaga ng swerte. O kaya kapag ka po magpunta kayo sa isang mayaman
na may-ari ng bahay o kaya sa mga mall. Pagka po magpunta kayo sa mga mall, kumuha po kayo ng mga bato nila, bato kahit yung maliit lang, at yung bato na yon ay nanakuha nyo doon sa mall, yung mall na pinakamayamang mall sa inyo. Manguha po kayo. Tapos ang gawin po ninyo doon sa bato na yon, gawin po ninyo siyang lucky charm. Gawin po ninyo daw siyang lucky charm para kahit papaano ay maanggihan kayo sa kanilang kayamanan. Ganito po ang gawin ninyo sa lucky charm. Unang-una, magpakulo po kayo ng tubig, yung hindi naman gaanong kumukulo. Tapos ibabad daw po ninyo siya ng 30 minutes. Lagyan nyo po siya ng asin at ibabad ng 30 minutes. Pagkatapos po ninyo yon ay ahonin ninyo siya doon sa pinangbabaran ninyong tubig at lagyan po ulit ninyo siya ng malamig na tubig at ilagay doon sa sinag ng araw, 6:30 at hanggang alas 8 ng umaga. Ilagay po ninyo siya doon sa sinag ng araw at para masinagan siya ng araw at doon ninyo siya patutuyuin at balutin siya. Pagkatapos na matuyo, balutin siya ng puting tela at yun po ay lucky charm ninyo. Yun po ay dapat dadalhin ninyo saan man kayo magpunta dahil daw swerte po yun kasi nga nanggaling doon sa bahay ng isang mayamang tao. So swerte daw po yun kapag ka nanggaling sa bahay ng isang mayamang tao. So, ganun po ang gawin ninyo. At marami pa po akong isi-share sa inyo. So, tuloy-tuloy lang po ito. Hanggang 1 oras po ito na pag-share. So, kung kayo po ay naniniwala talaga sa mga lucky charm na kagaya ko, ay bibili po kayo ng yung evil eye. Evil eye, tapos ilagay po ninyo siya sa harapan ng iyong pinto. Ang evil eye ay kapag nilagay ninyo siya sa harapan ng iyong pintuan ay kung merong bad energy o kaya yung mga bad spirit na gustong dumalaw or papasok sa iyong bahay, kapag ka nakita daw po niya yan na nakasabit sa sa inyong mga pintuan, yung evil eye na yan ay hindi raw siya matutuloy. Kasi yung mga hindi nating nakikita, yung mga bad spirit ay pumapasok sila yan sa loob ng ating bahay. Pumapasok po sila yan. Pagkatapos na sila ang naghari sa loob ng ating bahay, ay yung tao sa loob ng bahay na yan ay lagi nang nag-aaway kasi nga yung mga bad spirit na yan ay yun yung mga gustong-gusto niya, na yung mga nag-aaway, masaya sila na nakakarinig ng mga may nag-aaway, yung mga walang hindi pagkakaintindihan, yan po yung gustong-gusto nila. So kapag ka po sila nanaig sa loob ng iyong bahay, mag-aaway na po kayong lahat, lalong-lalo na kayong mag-asawa, at hanggang sa kayo po ay tuluyan ng magkahiwalay kung hindi po ninyo siya maagapan. So, ang gawin po ninyo, bibili po kayo ng evil eye at ilagay po ninyo dyan sa harapan ng iyong bahay para po panatag peace lang ang kung sino man ang nakatira sa bahay na yan. Ganyan po ang iyong gagawin para mataboy ang bad energy sa iyong bahay or hindi natutuloy yung mga bad spirit na papasok. Kasi pag bungad pa lang nila sa iyong pintuan, pag nakita daw nila yung yung evil eye na yan, hindi na sila magpupunta. At kung sakali mang wala pa kayong evil eye na ganyan, at alam ninyo lagi na lang kayong nag-aaway mag-asawa o kaya wala nang peace sa iyong bahay, ang gawin po ninyo ay sa bandang alas 5
ng hapon o kaya'y alas 6 ng umaga. Paggising ninyo, magpabaga po kayo, tapos yung cinnamon stick, yun pong cinnamon stick, alam po ninyo yun, yung cinnamon stick. Yun pong cinnamon stick, dahon ng laurel, rosemary, at lagyan po ninyo siya ng konting asin. Kapag ka po nagbabaga na yung baga, ay ilagay po ninyo yung cinnamon stick at yung dahon ng laurel, at saka dahon ng rosemary, at saka yung asin. Yung usok po niya ay pausukan po ninyo lahat ang silong ng iyong kama, yung under yung bed ninyo, lahat ng sulok na parang hindi nagagalaw, kasi yung mga hindi nagagalaw na ganyan, yung mga madilim na ganyan, dyan po sila nagtatago, yung mga bad spirit. So kapag ka daw pinausukan ninyo yan, araw ng Martes at araw ng Biyernes, ay matataboy daw. I-open ninyo lahat ang mga bintana, i-open ninyo lahat ang mga pintuan ninyo, tapos pausukan nyo lahat yung mga lalo na doon sa hindi ninyo ginagalaw na partes ng bahay ninyo, at saka yun sa parteng madilim-dilim. Pausukan ninyo lahat yun para lalayas daw yung bad spirit sa inyong sa loob ng iyong bahay. Kasi diyan po, kapag ka po sila nandyan nagtatago, yung mga bad spirit na yan, yun yung hindi na kayo magkakaintindihan. Puro na lang away, puro na lang argument, puro na lang negative ang nasa isipan ninyo. Wala nang katahimikan ang iyong buhay. Kahit konting salita lang, hindi na kayo magkaintindihan. Wala nang magpakumbaba, kundi sigaw dyan, sigaw dito, sigaw doon. So yun po ang gagawin ninyo. Ganon din na para mataboy ang tuluyan ang mga bad spirit sa inyong bahay, ng kagaya ng ginawa ko. So ngayon ay okay na ako, okay na. Tapos ang ginawa ko po ay yung glass ninyo, maglagay po kayo ng 7 kutsara ng rock salt. Rock salt po siya. Maglagay po kayo ng 7 kutsara ng rock salt, at lagyan nyo po siya ng tubig. Araw po yun ng Martes or Biyernes, at ilagay ninyo siya sa silong ng iyong kama para hindi papasok or hindi manatili doon yung bad spirit. Kasi ang dahon po kasi ang asin at tubig ay nagtataboy po yan ng malas. Kapag ka naglagay ka ng 1 glass of water sa iyong tabi ng kama, yan po ay nagtataboy ng malas, at yung asin, nagtataboy po yan ng malas. At ganon din na kung gusto mo, maglagay ka ng 5 kutsara ng asin doon sa isang baso pa. Tapos lagyan mo siya ng 3 dahon ng laurel. Ipatayo mo po siya na ganyan. Yung laurel, let's say ito yung glass, tapos may 5 kutsarang asin. Ipatayo po ninyo siya yung 3 dahon ng laurel, at ilagay lang po ninyo siya sa silong ng iyong kama. Yun po ay malayo pong makapasok yung bad energy, kasi nga pagkita pa lang niya at pag-amoy pa lang niya doon sa dahon ng laurel, at pagkakita pa lang niya doon sa asin, matakot na siya. So aalis yan. Ganun din,
hilukha na kasi ako. Ganon din na gagawa kayo ng yung bang mag-ready kayo ng isang baso na yung, or bowl na yung glasya. Lagyan nyo po siya ng bawang. Yung kahit ilang cloves ng bawang, at ilagay nyo po siya doon sa silong ng iyong kama, o kaya sa alam nyo yung mga bintana ninyo, di ba, may window sill na ganyan. Lagyan po daw ninyo siya ng bawang. Alinmang sulok ng iyong bahay, ay alinmang sulok ng iyong bintana, lagyan po ninyo siya ng bawang. Kasi po yun, ang bawang na yun ay nagtataboy din po ng bad spirit. Kasi pag amoy pa lang nila excuse me, pag amoy pa lang nila sa mga amoy ng bawang ay matakot na sila. So ayaw nilang pumasok, ayaw nilang dapuan ang iyong bahay, kasi nga lahat ng mga herbs na yan, gaya ng rosemary or basil or laurel, bawang, asin, lahat po ng mga spicy na yan or mga herbs na yan ay yung mga amoy pa lang nila ayaw nang dumalaw or ayaw nang dapuan, dumapo sa iyong bahay ang mga bad spirit na yan. Kasi ang bad spirit ay nakakakita ang mga yan at nakakaamoy. At ang gustong-gusto nilang dapuan yung mga madidilim na partes ng bahay natin. At kapag sila'y nanatili doon, yun yung dahilan na ng hindi natin pagkakaintindihan sa loob ng bahay. Kasi nga, yun yung gustong-gusto nila. Magsasayaw sila yan kapag nakakarinig sila ng mga hindi nagkakaintindihan. So, para mataboy ang mga yan, gawin po ninyo lahat yung mga sinabi ko sa inyo. Kasi po, yun ay mabisa. Mabisa talaga siya sa mga bad energy na yan. So, sorry guys. So, ganun po guys ang gawin ninyo. At, meron pa akong isi-share sa inyo. About naman ito sa, kung kayo ay mahilig tumaya sa mga sugal, o kaya sa mga wedding, o kaya sa mga loto. Ang sabi po nila, i-share ko lang ito sa inyo. Nasa sa inyo kung gawin ninyo. Ang sabi po nila ay kapag ka daw na naginip ka ng numero, yun po daw ay ililista mo siya paggising mo, kung maaalala mo pa rin yung numero na yon. At kung ilang numero yung napanaginipan mo, ay dapat ilista mo sa isang papel. At ang papel na iyon na nandun nakalista, yung number na yon, ilagay mo siya sa isang garapon, sa isang jar na babasagin na jar. Tapos ilagay mo yung buhangin na nasabi ko sa inyo, na manguha kayo ng buhangin. Lagyan nyo siya ng buhangin, yung jar, at lagyan nyo rin siya ng tubig na mula sa dagat na sinabi kong kunin ninyo. Tapos, yung papel na sinulatan ninyo na yung number na napanaginipan ninyo, ilagay po ninyo siya doon. At ilagay sa walang nakakakita doon sa taas ng cabinet ninyo, o kaya sa partes na hindi nila masyadong ginagalaw. Tapos alug-alugin nyo siya everyday. Alug-alugin nyo siya everyday para ma-mix siya doon sa buhangin at saka doon sa tubig na yon. At pagkatapos ng isang linggo ay
kung ilang numero yung napanaginipan ninyo, ay pwede na kayong magtungo sa outlet, Lotto outlet, o kaya sa mga wedding, o kaya sa depende kung ilang numero yung mga napanaginipan ninyo. At saka, kung hindi raw siya lumabas sa araw na yon, ay pwede po ninyo daw siyang alagaan hanggang sa lalabas. Pero hindi ko po sinasabi, o kaya hindi ko po kayo iniingganyo na mag-alaga na lang ng numero. Ang unang-una dyan ay magtrabaho po kayo ng magtrabaho. At kung mayroon man kayong napanaginipang numero, ay yun po gawin ninyo. At kung pagkatapos ng isang linggo na ibabad na ninyo siya doon sa buhangin at saka sa garapon na may tubig, pagka magtaya kayo, yung suot po ninyo daw na damit ay huwag kayong maligo. Huwag daw po kayong maligo na magpunta sa sa outlet. Yung damit po ninyo yon na maruming damit ninyo sa katawan ninyo, huwag kayong maligo. Yun lang daw po ang damit ninyo na magpunta sa numero. At maglagay daw po kayo ng asin sa iyong bulsa at isang dahon ng laurel. At kung meron daw po kayong ibig kong sabihin, at kung wala daw po kayong kasama doon sa outlet, sa harapan ng outlet, ay pwede po daw kayong magwisik ng asin sa harapan ng outlet na yon, kung walang nakakakita sa inyo. Pero kung meron kayong kasama doon, wag daw, kasi maano daw, parang mababaliwala lang daw. So, at saka ang sabi po nila, dapat daw ay tignan mo kung saang nakaharap yung nagpapataya, yung kukuha ng pera mo. At kung ang kukuha daw ng pera na na ibibigay mo sa kanya, yung pangtaya mo ng loto, kapag ka daw makita mo na ang hawak niya ng pera ay yung kanan niyang kamay, kung yung kaliwa niyang kamay, ay sabihin mo daw na pwede bang yung kanan mo ang kukuha ng pera na to. Ganun daw. At saka sabihin mo daw na kapag inabot mo na yung pera, ang pag-abot ng pera ay sa kaliwa mo. Kapag ka daw inabot mo na sa kanya, sasabihin mo daw pabulong doon sa pera na money comes back to me. Money comes back to me. Money comes back to me 3 times. Para daw malaki yung tendency, or malaki yung pag-asang manalo ka ng loto. Yun ay kung may paniniwala ka sa mga ginagawa mo na yun, o kung may doubt ka pala na gagawa sa mga yon, ay huwag mo nang gawin, kasi hindi naman po yun tatalam. Dapat yung buong buo na tinatanggap ng kalooban mo, sa puso mo, na ang ginagawa mo na yon ay may paniniwala ka. Pero kung tinatamad kang gumawa, napipilitan ka lang gumawa, ay wag na daw. Kasi nga kapag napipilitan ka lang, o kaya tinatamad kang gawin yon, ay hindi naman po daw tatalab. So, kung gusto po ninyo ng para mag-grant yung mga wish ninyo na manalo ng loto, ay dapat ang paggawa ay taos puso at walang negative. Yung isip mo ay positive, at wag mong laging pakakaisipin na baka naman tumaya ka na ng loto, ay tumaya ako ng loto, siguradong mananalo ako ngayon, so wag na lang akong magpunta sa trabaho dahil nagtaya naman ako ng loto, at alam ko na
na mananalo ako. So, dapat, pagka nagtaya ka ng loto, huwag mo siyang pakakaisipin. Kagaya sa akin nung ako'y nasa Pilipinas pa, kung napanood ninyo yung video ko dati doon sa mga previous kong na-upload, ay na-share ko sa inyo na 4 na beses akong nanalo ng loto. Hindi, wedding pala, nung meron pang wedding doon sa amin. Kasi hindi kasi nagtagal ang wedding kasi ayaw ng mayor namin ang pagtaya ng wedding sa mga mamamayan, dahil daw imbes na pambili ng bigas ay hindi, dahil itinataya pa rin siya ng wedding. Tinataya ng mga tao yung pera nila. So, mamaya wala na silang pambili ng bigas. So, pinatigil po niya yung wedding sa amin. Pero, that time na nandun pa ako sa Pilipinas, ay nanalo po ako 4 na beses. Bakit ako nanalo sa 4 na beses? Ang ginagawa ko po ay kapag nakakapanaginip ako ng numero, hindi ko sinasabi kahit na kanino. Ito ang tandaan ninyo kapag nakapanaginip ako ng numero, hindi ko yan sinasabi na kahit na kanino, at nagpupunta ako mag-isa ko magtaya ng wedding. Hindi ko sinasabi na nakapanaginip ako ng numero, pupunta ako magtaya. Hindi ko yun sinasabi. At walang bihis-bihis, walang ligo-ligo, walang hila-hilamos. Kapag nagising ako ng umaga at nakakain na ako, punta na ako doon, mamaya nandun na yung kobrador, yung nagkokolekta ng pera, pataya ng wedding. So magtataya ako. Hindi yun alam ng ex-husband ko, hindi alam yun ng mga anak ko na tumaya ako. Kahit na lumabas noong kahapon ng umaga yung numero na yon, at napanaginipan ko ngayong gabi, tayaan ko pa rin yan. Yan pa rin ang tayaan ko sa kinabukasan, kahit na kahapon ng umaga or kahapon ng hapon. Yan pa rin ang tayaan. Yun pa rin ang lalabas kasi nga napanaginipan ko siya. At hindi ko yan sinasabi. Hindi ko yun inaalagaan, kundi talagang kung napanaginipan ko siya, kinabukasan tayaan ko na siya. Hindi ko aalagaan. Tapos, yun pa rin ang kahit nakalabas na yung numero na yun, kinabukasan yun na naman ang lalabas. Tinayaan ko yun kasi nga yun ang napanaginipan ko so tinayaan ko siya. Tapos na naman, alam nyo ba na yung gagamba, yung di ba yung spider na malaki, yung black, meron siyang ganitong kalaki na itlog, yung parang kalaki siya ng piso, maliit sa piso. Tapos yun daw, kung makakita ka ng ganon, ay kukunin mo yun at wag mong ipapakita kahit na kanino, at wag mong sasabihin. Tapos tanggalin mo yung mga sapot-sapot, tanggalin mo siya, yung mga sapot-sapot niya, at ganyan mo siya sa sinag ng araw ng alas 6 siya ng umaga hanggang sa alas 8. Tanggalin mo yung mga sapot-sapot niya, tapos iganyan mo siya sa sinag ng araw. Makikita mo doon na may nakasulat na numero. Doon ay may nakasulat na numero. So yun, ganun ang ginawa ko dati. Nakakita ako ng numero. Hindi ko na matandaan kung ano yung dalawang numero na nakita ko. So yun, tinayaan ko yun. At nanalo na naman ako. So, 4 na beses ako nanalo na ganun. Pang-4 ay siya talaga, yung excuse me. Pang-4 na nanalo ako ay yung hindi ko siya napanaginipan, hindi ko rin siya nakita sa itlog ng spider, kundi paggising ko ng umaga ay parang nakita ko lang sa isipan ko. Hindi ko yun nakita mismo na numero sa mga kung saan-saan, kundi parang nakita ko lang sa isipan ko yung numero na yon. So, ang ginawa ko ay tumaya ako
na sa araw na yon. At yun nga, hindi ko nga sinasabi na, alam mo may nakita akong parang numero. Hindi ko yun sinasabi. Wala, kahit sa mga anak ko, kahit sa asawa ko, yung ex-husband ko, kahit doon. Hindi ko siya sinasabi sa kanya. Basta na lang wala akong bihis-bihis. Hindi ako maghihilamos, kakain lang ako o kaya magkape ako, tapos alis na ako ng bahay. Tapos o kaya doon mismo nagtutungo sa bahay, pero wala yung mga ano ko na ako lang mag-isa sa bahay, kaya tumataya ako. Pero kung nandyan sila, hindi ako tumataya sa loob ng bahay, aalis ako yan at maghahanap ako ng komprador sa kalsada. So yun, pero nung time na hindi kasi ako yung sugalera na yung mga iba talagang kahit wala na silang pambili ng bigas, sige, itaya na lang lahat nila yung pera nila. Ako kasi hindi ako nagtataya ng malaki, pero nananalo ako. Kung malaki lang akong tumaya, malaki rin sana ang pera ko. At saka kung nagtagal lang sana yung ano namin, yung wedding namin doon sa town namin ay maganda sana, pero ayaw kasi ng mayor namin kasi yun nga, ma-addict yung mga tao. Kahit hindi sila nananalo, talagang try and try pa rin sila. Kahit na ilang buwan na silang hindi nanalo, yun pa rin talagang try and try. Ako kasi, hindi ko alam kung ilang buwan lang nagkaroon ng wedding sa amin. Tapos, yun, 4 na beses din akong tumaya. Pero mula noon ay, pinatigil ng mayor namin. So, nawala. So, kung siguro, kagaya ng mga iba na sige lang ang wedding sa kanila, siguro, baka tuloy-tuloy na nananalo ako. Pero kasi, pinatigil. So, yun po ang maisishare ko sa inyo. At saka, yun daw, kung meron kang kaibigan or kakilala na mayaman, yung kakilala mong mayaman na mayaman siya. Tapos, kapag ka daw, o kaya magpunta ka daw sa bakuran nila, manguha ka daw ng bato sa kanilang bakuran na yung hindi nila nalalaman, yung hindi nila makikita na nanguha ka. Let's say, kahit man lang doon sa labas ng bakod nila, yung mga kung saan sila nagtanim ng mga ng mga halaman nila, doon kung may bato doon na itim na bato, hindi puti, itim na bato. Kung meron daw silang halaman sa bakod nila, o di ba kung sa bakod nila hindi ka naman na nila nakikita, manguha ka daw doon ng itim na bato, kahit yung maliit lang siya. Tapos gawin mo daw yun na lucky charm, kasi nang aakit daw yun ng swerte. Kung anong meron yung mayaman na yun, hindi ka naman magkakaroon ng as in kasing yaman niya, pero at least maaanggihan ka daw ng yaman niya. So, ganun po ang gagawin ninyo. Kung gusto po ninyong guminhawa or gumanda or yung bang magaan or mabilis ang pagpasok ng pera sa inyo, ay gawin po ninyo lahat yung mga sinabi ko. Kasi kapag ginawa mo lahat yon at nag-join yun, lahat ng mga kapangyarihan noon ay mag-join. Ewan ko lang sa inyo. Kasi lahat na mga yan ay ginawa ko. At simula noon, as in, nasabi ko na sa inyo na wala nang natitira sa pitaka ko. Kahit man lang bill, wala na. Kahit 5 dirhams or 10 pesos, wala nang natitira sa pitaka ko. As in, promise, hindi po ako nagsisinungaling. Pero simula nung gawa ko, lahat ang mga ito ay yung kapangyarihan ng mga laurel, bawang, asin, rosemary, paminta, yung mga cinnamon stick, yung mga kapangyarihan ng mga herbs na yan ay
mag-join yung mga kapangyarihan na mga yan. So, as in, siguro hindi kayo maniwala, pero sa ngayon, nakakapag-save na rin ako ng konting pera. At least hindi na rin ako nawawalan ng bill sa aking pitaka. At least nakakapag-save na rin ako ng mga barya. So, dati kahit piso, kahit 1 dirham, sige, papambili ko lang, talagang zero na zero ang pitaka ko. Pero simula nung ginawa ko ang mga yan, ang pagsusunog ng dahon ng laurel, ang paglalagay ng dahon ng laurel sa mga damitan ko, pag susunog ng dahon ng laurel at yung abo niya nilalagay kong ganyan sa katawan ko, ay mabilis ang pagpasok ng pera. Kapag uutang ka pa sa iyong mga kaibigan, hindi sila yung matatagalang magbigay sa iyo, kusa pa silang magsabi na hawakan mo muna tong pera ko, or kung kailangan mo gastusin mo muna, tapos ibigay mo lang sa buwan ng ganito kasi kailangan ko. So mga ganon, yun po ang sign na ikaw ay magaan ang pagpasok ng pera at sinuswerte ka na. Kasi sino ba naman ang kaibigan o kaya sino ba ang kamag-anak sa iyo na magsasabi na kunin mo muna ang pera ko at gastusin mo muna, pagkatapos ng ano ay ibigay mo. Wala pong ganon. Kahit nauutang ka sa kanila at sabihin mong bayaran mo pagdating ng araw, sasabihin pa nila, ay wala akong pera. Kahit meron naman ay isasabihin pa nila yan na, ay wala akong pera. So ganun nga, kasi nga may nakakapit na bad energy sa iyong katawan. Yung mahirap or very hard, mahihirapan kang papasukin ang pera sa iyong bulsa. Hindi ka magtatagumpay kahit na sabihin mong bayaran ko rin sa ganitong araw, sa ganitong buwan. Ayaw nila kasi nga tumigas nga yung kamalasan ng iyong katawan. Kaya yun po, kapag ka po ginawa nyo lahat ang mga yon, ay magjo-join yung mga kapangyarihan ng mga herbs na yan. Huwag nyo pong mamaliitin ang kakayahan ng mga herbs, lalong-lalo na po sa dahon ng laurel, dahil 3 times po yan ang kapangyarihan. Yan po ay talagang makapangyarihan. Marami po ako niyan, yung dahon ng laurel na yan. Kasi nga, hinahalo ko sa kapag naglalaba ako ng damit ko, kapag bumibili ako ng ukay-ukay, o kaya pinapanghalo ko. Tapos kung sapatos, nilalagay ko sa sapatos ko. Kasi saan ka magtungo, kung meron kang laurel sa iyong sapatos, swerte ka yan. Swerteng-swerte ka, hindi ka yan mamalasin. At kapag naglalagay ka lagi sa iyong pitaka ng laurel na yan, sa bag mo, sa bulsa mo, sa pitaka mo, sa kabinet mo, sa lahat ng sulok ng bahay mo, maglalagay ka niyan. Alam mo ba na kung may pera ka, parang hindi yung bakit ang bilis kong maubusan ng pera? Di ba may mga ganun, may mga nararamdaman tayo na ito lang binili ko, parang napakalaki yung pera ko, parang ito lang ang nabili ko. Samantala kung ikaw ay suswertehin, parang konti lang yung nagastos kong pera, pero mukhang ang dami kong binili. O, diba? Ganun po yun. Kapag kami namalas ka, kahit na, ay wala na akong natirang pera, pero ito lang ang nabili ko sa pera ko. Parang hindi ako makapaniwala. Diba? Parang ganun. Meron naman yung, kapag sinuswerte ka, ay, ito lang pala yung nagasto kong pera, pero ang dami kong binili. Diba? Parang ganon. O, nakaramdam na po ba kayo ng ganon? So, ganon po ang gawin ninyo. Ito po, lahat ng mga sinishare ko sa inyo ay totoo po ito. Dahil po, yun po ang nararamdaman ko. Na dati po, wala na akong natitirang pera. Pero sa ngayon, sa awa ng Diyos ay hindi na rin ako nawawalan ng pera sa aking
parusa. So, yun lamang po guys, at sana ay may natutunan kayo sa video ko na ito, at sana gawin po ninyo, dahil ang pag-share ko na ito, hindi lang ako nagdadaldal dito sa harapan ng camera ng walang silbi. Ito po lahat ay totoo. Totoo po lahat ito. Kung kayo po ay may paniniwala, ito po ay talagang tatalab po sa inyo 100%. Pero kung wala po kayong paniniwala sa mga gagawin na mga ganito, ay 50-50 na hindi po matutupad kung gagawin po ninyo, dahil nga po ay kulang kayo sa paniniwala. Kasi po ang paggawa ng mga ganito ay parang ini-enjoy nyo lang, pero ang sa puso nyo at sa loob-loob nyo ay talagang maniniwala po kayo. So, yun lamang po guys, at sana may natutunan kayo sa video na ito, at ang numero una pa rin ay ang ating Panginoon. Ang pagdarasal pa rin po ang numero uno, at ang paggawa ng mga ito ay kasama po yan, at suswertehin po kayo. So, good luck guys, at sana po gawin ninyo ito, at sana tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, and thanks for watching.